Baka bukas lang po, okay na, ano? Bigyan niyo lang ako ngayon. Okay, laki pa nga natin, eh. Maliit pa nga, eh. Teka lang, saglit lang. Eh, mamaya lang. Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig. Naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlog, Adong Aratilis. Pag-uusapan natin, ito po si Chris Escudero. Kanina po, nag-press con siya para po pabulaanan na siya po ay, hindi ko alam kung anong gusto niyang pabulaanan. Ang gusto niya sabihin, siya po ay sinisiraan. Tama naman po yun, no? Sinisiraan. Pero nakikita po natin, hindi niya man na, inamin niya po na meron 30 million siyang tinanggap mula sa isang kontraktor, no? So wala po sa kanila 'yun, no? Sa mga politiko natin parang mga napaka-normal. Kasi nga dito po lumalabas, teka lang kulang kayo. Wala pa naman. Gusto ko nga pong lakihan dahil wala pa naman po tayong pinapalabas, mamaya pa po. Okay, kaya po 'yang ganyan, kasi po 'yun na nga 'no, ang nasho-shock po ako na ang lalaki po pala, isang tao, isang kontraktor. Puwede po pala magbigay ng 30 million. At ako po kasi parang, "Ha? Talaga? Hindi ka beholden diyan sa mga 'yan." Parang, ako po naniniwala na hindi po magbibigay yung isang kontraktor. Una, napakalaki. Saan po sila kumukuha ng 30 million na ibibigay sa isang isa lang po bang politiko yung binibigyan ng isang kontraktor? Yan po, 'no, yan yung, nabubuksan po sa'tin dito po sa mundo ng pulitika. Grabe po, bumabaha pala yung pera, 'no? Sa totoo lang po, at ito po yung mga perceive natin ng mga matitino pa. Imagine paano pa kaya magtrabaho yung ilat sa pala ng pagmumukha ay wala ng katinoan. Yun yung gusto kong malaman, eh, kung ano pa, paano na lang yung talagang sa simula't simula pa ay wala na pong katinoan. Panay ang balita na natin, panay pandurugas na. Eto po kasi larawan pa 'to ng ano, ng, kumbaga kawalang-malay. Masasabi kong larawan po 'to si Kiss ng kawalang-malay, eh. Subukan po nating i-play, makakakuha po tayo. Kayo na po magpasya, 'no, pero suri-suriin po natin paminsan-minsan. Simulan po natin yung kanyang, siya po nagpatawag ng presko na 'to, 'no. Pero sinasabi ko nga, eto po talaga ay sinisiraan po, meron po talagang puwersa na naninira kay Chisitero. Pero mahihinuha mo po na ang laki po ng pera talaga. Nasho-shock po ako, eh, sa mga revelasyon na 'to. Ang laki po pala, magnanakaw ka o hindi ka magnanakaw, may pera pala talaga sa politika na parang hindi na sila shocking. Wala na sa kanila na nag-uusap sila, tumanggap ako sa isang tao, sa isang kontraktor ng 30 million, pero sinisiraan ako ng mga 'to, eh. Ano 'yun? Kaya pala ang tingin nila kay Cheese, ako, ako po, ang tingin nila yata kay Cheese, talagang hindi sila papalag dahil may alas sila kay Cheese. Eto na kaya 'yun o marami pang ibang sasambulat sa'tin? Pakinggan po natin. Di ako ng pinindot. Na merong demolition PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yon. But having said that, allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed article that came out against me in relation to the flood
control press con of the President yesterday. Number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nagkakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Sinabi niya, wala siyang aligasyon, pero 15 kontratista ang nakakuha ng ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yun? Yung 1% pa siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Bakit pinagtuunan ng pansin, hindi yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor? Hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalaan mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano nakuha nung kontratistang tiga Sorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2020. Eto mga kapatid, no? Napansin niyo yung ginawa ni Chis, ginagawa ni Chis. Dinadaan niya sa bilis eh. Parang di umano, ganun. Pinaghalo-halo niya, no? Eh sinasabi siya na maliit lang ang 5.5 million, 5.5 billion, di umano. Teka muna, Chis. Pahinga muna tayo sa bilis. Para kang para kang magikero eh, no? Una, na-establish natin na meron siyang kakilala at kaibigan. Ito po mayroon po siyang kakilala at kaibigan na kontratista. Mga kapatid, okay pa ba tayo dyan? Okay. Meron siyang kakilala, kaibigan pa nga, hindi niya po dinidanay na kontratista. Yung kaibigan kakilala niya na yun ay top 15. In fact, top 7 yata. Hindi ako nagkakamali. 5 minamaliit niya, binibilisan niya yung salita para magmukhang maliit yung 5 something billion. Aba, hindi. Chis Escudero, mukhang hindi po yun maliit yung 5 something sa isang kontrakto. Kaya wag mong daanin sa bilis na 1% lang daw yun. Imagine isang kontraktor 1%. 1,000 ng kontraktor. Nakukuha niyo po? Kung 1% yun, tapos ilan libo po yung kontraktor sa buong Pilipinas na nakaano dyan, ang laki na po. No? Yung 5 billion mahigit, malaki po yun. Tapos kakilala mo, kaibigan mo. Okay, na-establish po natin yan Ngayon, sinabi niya rin na siya ay sinisiraan. Totoo po yan. Yan na nga yun eh. Lahat ng, di ba lahat naman yan, lahat ng hindi pumabor sa kanila, ano po ang ginagawa? Sisiraan nila. Kaya lang, yung meaning po ng hindi pumabor, iba po rito kay Chis Escudero eh. Nauunawaan ko na po ngayon na kaya pala parang hawak na hawak kanila. No? Parang taong-tao nila si Chis Escudero, sigurado sila. Yung mga sinasabi natin noon na hindi sila pumalag no, sinabi ni Chis na after na ng election, tayo natin pag-usapan yan. Alam na alam pala nila na taong-tao nila to kasi merong silang pwedeng ipansira. Akala ng mga to, masisiraan nila si Chis. Tingnan nyo lang po yung ideya. Sinisiraan si Chis ngayon. Natural, sinisiraan ka na dahil hindi ka umayon sa kanilang balak eh. Anong ibig mo sabihin?
naka-focus ngayon sa kanya. Kasi sira-proof na si VP Sara, eh. Ikaw yung pag-asa nila, eh. Ikaw sana, 'di ba? Ikaw sana yung maghatid sa kanila in silver plate ng ulo ni VP Sara. Pero hindi mo nagawa 'yun. Eto po, ang tingin ko rito, talagang pinamumukha nila sa lahat ng mga politiko na lahat kayo may baho, 'no? Lahat kayong mga kokontra sa'min, alam namin na may baho kayo. Eto ang gagawin namin sa inyo. Kaya pala meron kampanya, 'no, na 'yun inuugnay si Chis dito sa mga kontraktor. Parang alam niyo na ngayon, 'no, malapit, kahit malapit kayo sa'min, yung mga naalala niyo bigla yung mga wordings diyan sa mga, nakaraang ano, sa mga nakaraang, wordings ng mga matataas sa tungkulin, 'no? Kahit kakilala ka namin, kung nagkasala ka, parang may dalawa tayong ano, 'no, may dalawang, tatablahin para masabi na totoo. Pero siyempre yung Kamag-anak Incorporated, hindi pa rin, 'no? Yan sana. Okay, ituloy po natin. Gusto ko dun tayo sa pag-amin, eh. Inamin po 'to na masya po kayo, eh, at hindi po tayo magpapalinlang dito. Tama po 'yan na ikaw ay nakatulong kay VP Sara, pero alam na namin kung bakit, eh, 'di ba? O tuloy po natin ang kwento. 22, ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Meron kami Teka, meron siyang binanggit na nangyari 'to, yung mga binibintang 2022, hindi pa ako senador. Pero ano ka before 2022, ikaw ay Sorsogon Governor. At ito pong, binabanggit na kontraktor ay Sorsogon kontraktor, kontraktor na taga Sorsogon. Kaya hindi niyo po mabubura 'yan na kung kaibigan niyo 'yan, hindi ng senador, 'no? Kayo ay magkaibigan kayo ng gobernador ka pa. Alam niyo 'yun? Gobernador, tapos kontraktor, eh. kami bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yon ay nakuha. Sino involved dun sa demolition job hanggang ngayon? Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yon. Tama 'to, 'no? Yung may demolition job na ngayon, umaamin na si Chess Escudero, may demolition job na niya at tukoy niya. Ito po yung mga nasaktan sa impeachment. Kilala niyo na 'yan, ha? Ire-reveal niya 'yan kung sino yung mga 'yan, pero katulad ng lahat ng mga matatapang na tao, hindi sila nagpapangalan. Kasamahan Yun nyo ang rin, yun ang impormasyong nakakarating sa amin. kasamahan nyo rin sir dito sa Hindi principally kasamahan namin dito sa Senado. Sa pagkakaalam namin sa labas, pero hindi ko alam kung may tumutulong, kakuntsaba o kakumplot. Pero Uy, may revelasyon dito si Chis Escudero, 'no? Bukod sa direktang naninira sa kanya, hindi niya raw alam kung mayroong mga kasabwat na taga-Senado. Parang, taga-Wanbol taga-Wambol ba yang kasabwat na 'yan, Chis Escudero? Parang taga-Wambol yang kasabwat na 'yan, ah. Ang sarap nito, pakinggan natin.
Tagalabas. Sir, ma'am, Obvious naman siguro yun. Kung sino yung pinaka may gusto ng impeachment. Yes. sir, Uy, magsisingit lang ako. apo. Sir, Hanggang 11 mambabatas. o'clock lang ako, Mambabatas din, sir. Itong demolition. Ayon sa aming impormasyon, Okay na. Uy, So, sir, ready. Kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. In fact, nakuha yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022, 2023 pa. Revelasyon. 30 million. 30 million pesos ang binigay ng contractor na to kay Kiss. Nung siya ay, hindi natin alam kung tumatakbo siya ng gobernador o senador. 30 million. Sabi pala bigayan, no? Ang campaign. Ngayon, kayo po, sa tingin ba nyo yung 30 million na yun, wala pong, kung kayo po magbibigay ng 30 million, sa tingin po ninyo, wala lang yun. Hayaan lang po yun at yan po ay wala pong hihilingin, wala pong pabor na hihingin yung 30 million. Parang lahat, hindi po nakakapaniwala na wala pong pabor na hihingin yung nagbigay ng 30 million. Yung impormasyon namin, Pero yung nagde-demolition job sa inyo, taga-house? yung nagde-demolition. Yung nasa likod ng demolition job, SP, Naman. ay taga-house? Di ba nga, nung nakarang linggo naman, may video yung nilabas sa akin sa house at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas. As if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon. Kung yun man, pumasok lang ako. Yes, di ba? Eto eto, ginamitan na kayo ng charm. Kayo naman, hindi naman ako nagnakaw dun. Ginamitan lang na innuendo, ginamitan lang ng... Eto na po, papasok na rito yung pa-charming. Malamang dito po nakuha si Heart Evangelista sa mga ganitong pananalita na sabay nilalabas po yung di. Sabi naman, kayo naman, talaga naman. Bakit ka pa? Sige, tuloy natin. Computer nyo nga raw. So, pa-explain lang po, Matag- masama ba to o Hindi walang nga. mali dito? Gaya ng sinabi ko, wala namang sinabi yung Rappler article na illegal na ginawa. Dahil wala naman talagang illegal doon. Kaya lang yung innuendo nga, insinuation at yung malicious timing, kino-question ko. Dahil lumabas ng article to noon pa, inulit lang uli at dinikit dito sa kwentong ito. Ang kwentong ito na insertion, na sabi ko ang pinakamalaking ang nakuhang pondo, ayon mismo sa paglalahad ng Pangulo kahapon, ay nung niwala ako dito sa Senado. Ako'y gobernador sa aming lalawigan. Sir, Pero kung sir, magkaroon nung ng senador- Senate investigation, kung magkaroon ng Senate investigation, kahit naging campaign donor nyo yon, hindi yon makakaasa na magiging fair pa rin kayo Sa sa... 27 taon ko sa Kongreso, sa gobyerno at sa Senado, ang mali palagi sa akin ay mali at ang tama ay tama. Kaibigan man, kakilala o hindi, pantay ang aking magiging pagtrato. Yes. Teka lang po So, ang mali ay mali, ang tama ay tama. Kaibigan man yan, para narinig ko na kay Erap yan. Pero ang tanong lang po, wala po kayong nakikitang mali, Mr. Senate President, na isang tao, alam niyong kontraktor. Gobernador pa lang kayo, alam niyo na na kontraktor. Wala po kayong nakikita na mali sa pagbibigay niya ng isang tao 30 million sa isang tumatakbong senador. Sa tingin nyo, hindi kayo mabibeholden dyan sa tao na yan. Ngayon pa lang po, nakita nyo, sinasabi nyo na po na, yun lang, sinasabi nyo na po ngayon pa lang na wala namang kasalanan, no? Wala kagad kasalanan. Di ba yun nga yung purpose? Kaya sila nagbigay ng mga campaign fund na napakalalaki para pag meron pong mga nagtanong
sa kanilang pagkatao, kayo mismo yung magsasabi bigla-bigla na wala namang panay innuendo lang 'yan, panay innuendo lang o wala naman silang ginagawang pagkakamali. Tuloy po natin Itong kontrata na sir, tinulungan niyo ba ito? May tinawagan kayo para makakuha sila ng mga kontrata, mga ganyan. Gaya ng sinabi ko, hindi, wala at niwala sa artikulo yon. Yan na naman yung innuendo at insinuation na palaging dinidikit at sinasabi porkit nag-contribute o nagbigay. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula't mula pa, nung hindi pa iso to. At tubong sorsogon talaga siya. SP, sorry. Pero nakakuha siya ng kontrata nung senador na po kayo at ulitin ko lang, at may any help ba siyang Yung nakuha? mas malaking nakuha niya ay nung wala ako dito. Wala ako dito. tignan po ninyo ang tanong sa kanya, nakakuha po ba ng kontrata nung senador na kayo? Ang sagot ni Chis, yung mas malaki niyang kontrata, wala pa ako rito. Ano ka nung mas malaking kontrata? Sorsogon governor siya. Governor ka na nun eh. Meron ka na rin kapangyarihan nun eh. So nakuha niya yung malaking kontrata nung gobernador siya. Tapos ang tanong sa kanya ng matatalinong reporter, anak, nakalive ako eh. Nakalive ako anak, namamatay anak. Yung live ko. Mamaya na kayo tumawag. Okay. Balikan natin sinasabi ni Chis, no? Yung sinasabi ni Chis, panay innuendo, panay wala namang masamang ginawa. Ang tanong nga, nakakuha ba ng kontrata nung senador na kayo? Hindi niya po sinagot ng oo, pero ang sinabi niya, mas malaki yung nakuha nung hindi pa ako senador. So, ibig sabihin, nakakuha po ng kontrata nung senador na siya. Sa madaling salita, at hindi po siya simpleng senador, Senate President po siya. Nakuha po ninyo? Tuloy. Ibigay Pero- namin yung figure sa inyo. Pero nung senador na kayo, SP, nakakuha pa siya ng kontrata po? Hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo. Hindi ako bahagi ng kanya negosyo. Again, Tignan niyo naman ang sagot. Nung kayo po ba ay senador na nakakuha ba ng kontrata? Hindi ko alam dahil hindi ako bahagi ng negosyo. Imposible pong hindi nyo alam. Mr. Senate President. Imposibleng hindi nyo alam na hindi nakakuha ng kontrata. Sabi nyo, kaibigan nyo, matagal nyo ng supporter. Hindi naman sinasabi na kung kayo po ba ay may kinalaman doon sa pagkakuha niya ng kontrata eh. Inunahan nyo na kagad eh. Ang sinasabi pa lang, nung kayo ba'y senador na nakakuha ng kontrata, hindi mo alam? Klase kang kaibigan kung hindi pinapaalam sa'yo kung nakakuha. Ilan po ba gobyerno natin? Ilan po ba yung kontrata na yan hindi nyo po nabalitaan? Yung kung may kaibigan akong gumagawa ng t-shirt eh. Tinitiyak ko sa inyo, mapag-uusapan namin kung may kontrata siya ng t-shirt sa isang pabrika. Tuloy. that's the innuendo and the insinuation being floated and propagated. Bakit natin hindi tingnan? Sino Innuendo and insinuation. Paulit-ulit, no? Innuendo at insinuation lang yan lahat. ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor, aktual na may-ari nung mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kaya nga naghain kami ng panukalang batas, hindi ba ng bill, na sinasabing bawal na up to the 4th civil degree. Kasi usually pag nagiging gobyerno, nagiging opisyal ng gobyerno, appointed or elected, binibigay sa anak, binibigay sa asawa. 4th civil degree is beyond the first cousin. So second cousin na kung gusto niyang ipasa pa kung pagkakatiwalaan niya. Ano lang, SP? Tanong ko lang sa iyo, Senate President, bakit hindi nyo po mapangalanan sila? Bakit nagtatanong din po kayo? Sino ba yung mga mambabatas? Sino ba yung mga taga-gobyerno na talagang nakakakuha ng kontrata? Bakit ayaw nyo pong sabihin sa amin din?
Bakit lahat po kayo ayaw nyo pong magsalita tungkol sa kung sino yan? Sinasabi nyo nga, ini-innuendo na kayo. Sinasabi nyo nga, ini-insinuate na kayo. Masakit na po ba wetbox nyo sa ka-i-innuendo at ka-i-insinuate? Pero ayaw nyo pa rin magsalita. Bakit po ayaw nyo pa rin magsalita kahit ini-insinuate na kayo at ini-innuendo na kayo? Ang sakit po sa puwet niyan. Yung ini-innuendo ka tsaka ini-insinuate. Pero totoo po yun. Naniniwala po ako, sa totoo po, naniniwala po ako rito kay Chis Escudero na talagang sinisiraan siya. Dalawa po yan. Warning po yan sa mga titira pa, i-insinuate rin namin kayo at i-innuendo pa rin namin kayo. Hindi namin kayo paliligtasin. Hawak namin kayo dahil katulad ng kayo, kilala nyo na kami na meron kaming mga kontratang alam nyo na, alam din namin ang likaw ng bitukan nyo. At ito po, pinapakita nila, inuna na nila, ganito ang pwedeng mangyari sa inyo. Wala kaming pake. Kung kayo man ay Senate President, wala kayong pake kung kayo man ay pangatlo sa pinakamataas na posisyon. Pangatlo po ang Senate President. Pero kayang-kaya namin kayong i-insinuate at i-innuendo. Ihanda-handa po ninyo, ang mga wetbox nyo at i-insinuate namin kayo. Tuloy, cheese. For the record, lahat nung nakuha niya nung time na senador na kayo, wala kayong tinulong sa kanya? Wala, at hindi ko alam nga kung ano man yun. Dahil hindi ako bahagi ng kanyang kumpanya at wala akong pakialam sa kanyang negosyo. At kung titingnan at susuriin din niyo yung paglalahad ng Pangulo, may Cebu, may kung saan-saan, wala na, hindi ko alam. Ayan na, dinadaan na naman kayo sa pakyut ni Cheese. Cebu, hindi ko alam kung saan yung Cebu. Utot mo! Ang saya no? Ang saya ng mga gimmick eh. Tuloy. Alam, hindi naman siya nagre-report sa akin ng mga ganyan. Yes. Sen, Hindi naman siya nagre-report sa akin ng mga ganyan. Hindi naman siya nagre-report sa Baydila. Hindi naman siya nagre-report sa akin ng mga ganyan. Naman. Pakyut. may mga lumalabas na mga ibang video din na sinasabi nung 2021, mga nasa 4 lang yung kanyang project, yung kanyang company. But 2022, after kayong magtulungan dun sa inyong kandidatura, umabot na ng mahigit 20 That something is plus again yung an kanyang project. insinuation. Look at the figures again. Hindi, no? 4 lang. Nung bago siya maging senador, nung naging senador siya, umabot na ng 20. Ang kumpanya, 20 na. Again, ini-insinuate. Sakit na sa puwet yan. Ini-insinuate yan at ini-innuendo. Before you ask that question, why? Ang pinag-uusapan, 2022 budget. Ginawa ang 2022 budget ng 2021 Congress. Hindi pa ako bahagi ng 2021 Congress at that time. Governor pa ako sa aming lalawigan. Kung pag-uusapan mo ay budget ng 2022, ginawa yan ng 2021. So sorry, kindly check your facts. So sir, maaari bang kahit Ibig po sabihin, ng governor kayo, wala po kayong kinalaman sa mga kontra-kontrata. Ini-innuendo rin kayo. kung hindi nyo man siya tinulungan, pwede bang may mga instances na ginagamit yung name nyo para makakuha siya Kung ng... may ginawa siyang illegal, ulitin ko kung may ginawang illegal sino man, dapat managot sila. Pero wala akong kinalaman kaugnay sa program of work, pagbid, pag-award. Ang binibid at award namin ay mga programa at proyekto ng lalawigan noon, ng Sorsogon, kung saan procuring entity ang Sorsogon Provincial Government. Wala kaming kinalaman sa National Government Agency procurement. Kabilang na ang pagbabayad. Hindi nga ako bahagi ng Kongreso. Pero babalikan ko. Bakit ba pinupuntirya ng Rappler at ninyo ang 1% ng 550 billion? Nasaan yung 99%? Talagang ang unang article na ilalabas, napaka-coincidental naman, galing naman masyado. Unahin natin yung 1% bago yung 99%.
ni hindi inuna yung pinakamalalaking kumpanyang binanggit ng Pangulo, isa pa sa pinakamaliit. Pero maging ganun pa man, dahil wala kaming tinatago, sasagutin ko palagi yan at hindi ko tatalikuran. Yung responsibilidad na maging transparent at sumagot sa mga katanungan bagaman dispalinghado kaugnay sa bagay na ito. Nakuha niyo po. Ako, hilong-hilo na ako eh. Kung pangkaraniwan kayong tao, mahihilo na kayo sa bilis magsalita. Mahihilo na kayo sa mga matitinding paliwanag ng innuendo at insinuation. No? Sasakit na rin po wetpacks nyo sa ka-innuendo at ka-insinuation. Pero maganda po yung pinunto ni Chis Escudero at totoo po yan. Bakit ganun yung atake? Press po to ha. Press people po to. Bakit po ganun ang atake ninyo kay Chis Escudero? Parang alam na alam nila. Ang bilis ng tanungan, mga kapatid. Parang alam na nila, itatanong nila. Alam na nila yun. Hindi ko alam kung naka times 2 ba tong ano ko. Alam ko nga, baka ako naman na naka times 2. Ha? Normal naman, normal. Ang bilis ng tanong, yung mga reporter na nakikita ko taga Malacanang, yung mga nag-iisip na reporter, ang tagal eh. Eto po, alam nila yung itatanong nila eh. Sunod-sunod eh. Napunan niyo rin ba kung gaano kabilis magsalita si Chis Escudero, ganon din kabilis magtanong yung mga press. Tama yung banat ni Chis eh. Bakit ako kagad ang punteriya nyo? At saka, ang bilis. Ang bilis ng atake kay Chis Escudero. Alam na nga po, so bintangan na po to, ang mga pumalag po talaga dyan, yung mga naapektuhan ng pagtabla nila sa impeachment. At gusto nilang ipakita na hindi ka namin palalagpasin, Chis Escudero. Ganon din tong mga iba pa na maaring sumunod sa'yo. Kaya yan, chilling effect po yan sa may mga hindi kasing gagaling ni Chis Escudero na magsalita, pero may ginagawa rin kayong kalokohan. Ngayon, itong si Juan Bol, mukhang siya yung tinatarget din ni Chis Escudero na mga ahente nitong mga taga-kabilang bakod. Thank you and good morning. Kayo na pala yun. Dinaan na lang po sa pakyo. Yan. Grabe, no? Ang ganda ng maganda pala. Maganda. Maganda pala to. Okay. Alam nyo, sa totoo, no? Bagamat ngayon ko lang ginawa to. Maganda naman, kaya lang, ang tagal po ng paghanda ng ganitong format, no? Hindi tayo kasing bilis ng gusto natin. Kaya lang, talagang ganun eh. Paminsan-minsan, lalo na pag may magagandang ganito, pwede nating gamitin tong ganitong format para minsan kasi mahirap na rin kabisaduhin yung mga sinasabi nila eh. Okay, ano po yung mga parang recap po, no? Nagpatawag si Chis Escudero ng press conference na to para ipaliwanag sa lahat kung bakit may mga atake sa kanya. Ang sinasabi po ni Chis Escudero, ito ay sistematikong paninira sa kanya. At sino po yung naninira sa kanya? Yun na nga, no? Alam na natin na yung naninira po kay Chis Escudero ayon sa kanya ay walang iba kundi yung mga nasaktan sa nangyari dito sa impeachment, no, ni BP Sara. At sino yung nasaktan? Mga mambabatas. Kulang naman. Yun yung problema natin, ayaw nilang pangalanan. Meron din siyang sinasabi, bakit hindi nyo unahin yung mga mambabatas? Inuuna kang tirahin eh. Yun nga yung depensa nila. Ang depensa ng mga to ay opensa, no? Unahan yung paninira sa'yo, yung pinakamatapang kagad ang tinira nila, para ngayon sa mga, yung iba pa po na aasta, yung mga iba pa po na mukhang papalag, kayang-kaya na po nila. Parang warning na rin to
na kung nagawa namin to sa Senate President, kayang-kaya namin gawin sa inyong mga pangkaraniwang nilalang. Galing, no? Sarap. Ang sarap pakinggan. Okay. Dahil tinayuan na po tayo ni Chis Escudero, ngayon naman po ay wala po kung ano, no? Yan po, ako po nakikita ko po na ito ay normal na kalakaran. Ganyan pala po ang kalakaran. Ngayon ko po napagtanto na mali yung pananaw natin nung araw. Kasi ang pananaw po natin nung araw, yung mga politiko kaya tumatakbo para tapos ang laki-laki ng ginagastos nila, namumuhunan sila tapos babawiin din nila sa atin yan pag nanalo. Hindi po pala, no? Wala po palang katalo-talo yung mga politiko dahil takbo pa lang nila, ang laki na po na pumapasok. 30 million isang kontraktor. Paano pa yung ibang kontraktor? Grabe po, ang sarap pala maging politika. May pangalan ka na, no? Isang kontraktor, 30 million. 10 kontraktor yung lalapit sa. Kaya po pala hindi maimbestigahan tong mga kontraktor. Yun yung iniisip ko ngayon, yung narinig ko yung si Chis Escudero. Kaya po pala walang naglalakas loob ng mga politiko. Kasi parang andali lang, no? Merong flood control project, may palpak na flood control project. Dibanatan natin kung kontraktor niyan. Hindi po pala ganun kadali yun kasi baka yung mga maaring mag-imbestiga dyan ay isa rin sa mga nabigyan ng mga kontraktor na yan. Yun yung mga problema nun eh. Paano mo sisingilin yung tumatakbo ka pa lang, mayroon ka ng utang na loob sa kanya. Ganyan po kalaki ang problema pala ng Pilipinas. Pagdating po sa mga politiko natin, no? Mamomroblema tayo kahit sino po siguro mapapaisip, no? Isang kontraktor, sabi nga ni SP, isang kontraktor na maliit daw, maliit pa sa kanya, kayang magbigay ng 30 million sa isang senador. Mare-realize mo kung gaano po kalaki yung problema ng Pilipinas. Kaya po pala, yung mga pinipicture, yung mga luma pong video ng GMA7, pinakita po nila, eto, ang kontrata nito, 1.5 million kilometers. Ang nagawa lang, 150 meters. So, ibig sabihin, yung 1.3 kilometers, ninakaw na po yung pondo na yun. Tapos diniklara po yun na yung 125 lang ang nagawa na kalsada, diniklara po yun na tapos na yung 1.5 kilometers. Noon pa po yun, ha? Wala pa pong bilyon ng usapan, milyunan pa lang. Nagtataka ko bakit GMA7, wala na kayo ngayon. Wala na kayong ine-expose na ganun ngayon. Grabe po pala ang politika sa Pilipinas. Nakakasulaok. Mga kapatid, panahon na po para kayo magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat magpakape.